Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po, muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng isang araw ng celebration ng mga nanay na mandirigma, mga nanay na magigiting, mga nanay na matiisin, mga nanay na matatalino, mga nanay na tama ang puso at pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Ang lahat po ng uri ng nanay ay regalo po ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya mga kaibigan, tayo po ay patuloy na humiling sa Diyos sa ating mga panalangin na bigyan po tayo ng katatagan ng Diyos sa ating mga buhay dahil hindi po madali ang duty ng isang nanay. Kaya ngayong umaga po ay muli po tayong dadako sa ating ginagawa at kahapon nga po ay hindi po tayo nakapagbasa ng Biblia dahil po sa maingay ang paligid at busy ang mga tao. At ngayong umaga po ay inagahan ko na po na magbasa ng salita ng Panginoon habang tahimik pa mga kaibigan. At ngayon po ang inyong nakikita ay ang aking mga halaman at ang labas na nagsisimula na naman po ang matinding init. Magpaganon pa man mga kaibigan, patuloy kong hinihiling ang gabay, patnubay ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo, ang kanyang presensya na samahan po tayo sa ating pagbabasa ng kanyang salita. Wala po tayong ibang itinataas sa oras na ito o sa sandaling ito kundi ang ating Panginoon. Siya po ang ating pinaparangalan dahil siya lamang nag-iisang Diyos na buhay, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kaya itinataas ko po sa umagang ito sa ating Panginoon ang ating gagawin ang pagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, kung kayo po ay nakakarinig nitong aking video o na kita nyo po ang aking channel, ang akin pong binabasang salita ng Diyos ay para po ito sa lahat. Sa lahat ng may pandinig at sa lahat ng may kakayahang makinig o magbasa ng salita ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga tao sa buong mundo. Kaya lang, siyempre po Tagalog kasi ang ating ginagamit, kaya hindi po ito maunawaan ng ibang mga lingwahe. Pero alam naman po natin na maraming pang mga Pilipino ang nangailangan po ng kaligtasan at kailangan po ang kalakasan sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan ko, tunghayan na po natin ang aklat ng awit. Tayo po ay nasa awit chapter 14 na. At sisimulan ko na po ang pagbabasa mga kaibigan. Awit chapter 14, ang title po nito, ang kasamaan ng tao. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal, ito ang palagi nilang katuwiran. Kaya naman ngayon ang kanilang buhay kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan, wala nang matuwid, wala isa man. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinisiyasat, mayroon pa kaya sa sang maliwanag na mga matitinong sa kanya'y hahanap. Sa wari wala na, sumama ng lahat, wala nang natirang, ang gawa ay tumpak. Verse 4. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam? Itong masamang lahat, itong masasama lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong siyawi ayaw dalanginan. Darating ang araw sila'y masisindak pag nakita nila ang mga tapat. Nakapanig pala ay Diyos na mataas. Palagi na lamang nilang nililibak ang mga mitiin niyong kulang palad. Sapagkat kay Yahweh nagtiwalang ganap ang minimiti ko sa aking dalangin. Magbuhat sa Sion sana ay dumating tagapagligtas ng bayang Israel, kung ang iyong bayay muling paunlarin, sa kasaganaan ay panumbalikin, maghahari galak sa puso't damdamin. Chapter 15, ito po yung favorite chapter ko mga kaibigan. Ang hinihiling ng Diyos, sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig,
at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, hindi niya tinatanggap ang kayawing itinakwil. At ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin. Sa pangakong binitiway, hindi sila nagtataksil kahit anong kahinatnan, salita niya ay tutup din. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawa ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Chapter 16, isang panalangin ng pagtitiwala. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw ay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Mga lingkod ng Panginoon ay dakila't mararangal, ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot, sa pagsambang gawi nila ako ay hindi lalahok. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay, kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ako'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Chapter 17, Dalangin ng walang sala. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Yahweh, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Mga kaibigan, nasa chapter 17 na po tayo ha. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran, ang tibukin ng iyong puso. Ng puso ko ay lubos mong nababatid, sa piling ko naroon kat kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Ang salita ko nga'y tapat, di tulad ng ibarian. Tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. At ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinatakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o sa kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibit. Sa amin ay ipadamaya ang banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Sa kukunang masasama akong ito ay iligtas, naliligid ako ngayon ng malupit na kaaway. Matataas magsalita, walang habag, kamunti man. Ano man ang aking gawi, lagi akong sinusundan, naghihintay ng sandali na ako ay mabuwal. Para silang mga leon na sa akin nag-aabang, wari mga munting liyong naghihintay sa taguan. Lapitan mo ako, Yahweh, ang kaaway ay hadlangan. Hawakan mo ang iyong tabak at ako ay ipaglaban. Sa lakas ng iyong bisig, ako'y iyong isang galang, sa ganitong mga taong sagana ang pamumuhay. Ibagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan, pati mga anak nila ay labis mong pahirapan, at ang lahing susunod pa sa galit mo ay iramay. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Chapter 18, Awit ng tagumpay ni David.
O Panginoong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ay inililigtas. Purihin si Yahweh, gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alo ng kapahamakan, nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Kaya't si Yahweh ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklulo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Ang sangkalupa ay nauga na yanig, mga patibayan ng bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit, lumabas ang usok sa kanyang ilong at sa kanyang bibig. Bumuga ay apoy, hinawi ang langit at bumaba siya, maitim na ulap ang tuntungan niya. Sa isang kerubin siya ay sumakay, sa papawirin mabilis na naglakbay. Ang kadilimay ginawa niyang takip, maitim na ulap na tigib ng tubig. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya at mula sa ulap bumuhos pagdaka ang maraming butil ng hilo at baga. Saka dumagundong ang kulog sa langit, tinig ng kataas-taasan agad narinig. Ang mga palaso kanyang itinudla, ang mga kaaway nangalat sa lupa. Nagsala sa labat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo, pawang nagsitakas. Ang pusod ng dagat, pagdakay na lantad, at ang patibayan ng lupa na hayag. Dahilan sa tindi ninyong kagalitan, ang galit ni Yahweh sa mga kaaway. Mula sa kalangitan itong Panginoon, sa pusod ng dagat ako'y iniahon, iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko malabanan. Sumalakay sila nang ako'y bagabag, ngunit si Yahweh ang sa akin nag-ingat. Nang nasa panganib ako'y tinulungan, iniligtas ako pagkat kinalugdan. Pagkat ako'y matuwid, walang kasalanan, pinagpapala ng Diyos ang aking buhay. Ang utos ni Yahweh ay aking sinunod. Di ko kinalaban ang aking Diyos. Lahat ng utos niya ay aking tinupad. Ang tuntunin niya ay di ko nilabag. Wala akong sala kanyang nababatid. Ako'y nanatili na laging malinis. Kaya naman ako'y ginagantimpalaan. Buhay ko'y matuwid. Ito'y kanyang alam. Tapat ka, O Diyos, sa sino mang tapat, at napakabuti sa mga taong ganap. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Ang mababang loob ay iniligtas, ngunit ang palalo ay ibinabagsak. Ikaw, O Yahweh, ang aking ilawan, sa gitna ng dilim ay naging tanglaw. Pinalalakas ako laban sa kaaway upang ang tanggulan nito ay maagaw. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ang kalasag na mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Si Yahweh ang Diyos na walang katulad, siya lamang ang Diyos na ating kalasag. Siya ang sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Katulad ng usa, paghakbang ko'y tiyak, pag-akyat sa bundok ako'y kanyang hawak. Ako ay sinanay sa pakikilaban, bisig ko'y lumakas na animoy bakal. Ingatan mo ako at iyong iligtas sa iyong kalinga. Ako'y naging tanyag, di mo binayaan na ako'y mabihag. Ang mga pa ako'y hindi nadulas, mga kaaway ko'y aking hinahabol. Di ako tutugot hanggang di malipol. Di sila makabangon pagsalakay ko, sa may paanan ko'y lugmok sila't talo. Pinalakas mo ako para sa labanan at pinagtagumpay sa aking kaaway. Pinauurong mo sila pag ako'y nakita ang may galit sa akin, iyong pinupuksa. Sila'y nagpasaklulo ngunit bigong lubos, di sila tinugon ng Panginoong Diyos. Dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na pinapadpad. Aking itinapon niyapak-yapakan kagaya ng putik sa mga lansangan. Sa mapanghimagsik ako'y iligtas mo. Sa maraming bansay gawin mong pangulo. Marami ng sakop akong mga tao, kung bagaman sila'y hindi kilala ko. Sa bawat utos ko sila'y sumusunod, maging ang dayuhay pawang yumuyukod. Lumalapit silang sira na ang loob habang lumalabas sa kanilang muog. Si Yahweh ay buhay, Diyos ko tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Ang kadakilaan niya ay ipahayag, pinapatagumpay ako sa kaaway at pinailalim sa aking paanan. Ako'y iniligtas niya sa kaaway. Yahweh, pagtagumpayin mo ako sa kalaban at sa mararahas ay ipagsanggalang.
Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan sa piniling hari, mga dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang, ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Chapter 19. Dakila ang Diyos sa gitna ng mga nilikha. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay ay wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tulda sa kalangitan. Mula roon kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat lumulubog sa kanluran, init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Ang batas ni Yahweh. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang isipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot sa pulot ng sakdal tamis, kahit anong pulot. Ito na dalisay at malinis. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim ng gawang buktot. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag ng kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kukunang kasalanan. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Chapter 20. Dalangin para magtagumpay. O dinggin kanawa ni Yahweh tuwina, kung ika'y sapitin ng hirap at dusa, at ang Diyos ni Jacob ingatan ka sana, magmula sa templo sana'y bigyang tulong, at itaguyod ka magbuhat sa Sion. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagahan haing susunugin. Nawa ang hiling mo ay kanyang ibigay, at sa panukalay laging magtagumpay. Sa pagwawagi mo kami ay sisigaw, ang dakilang Diyos ay papupurihan. Naway tanggapin mo ang iyong kahilingan, biyayang kaloob niyang katugunan. Ngayon ko natalos na ang Diyos ang may bigay, sa piniling hari ng kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon noong kalangitan, laging kinukupkup pinagtatagumpay. Mayroong umaasa sa karong pandigma, at may sa kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang ating matibay na kuta ay kapangyarihan ng Diyos na dakila. Sila'y manghihina, tuluyang babagsak, tayo ay tatayo't hindi matitinag. Pagtatagumpayin mo ang hari o Diyos, tugunin mo kami sa aming pagluhog. Chapter 21. Pagpupuri sa pagtatagumpay. Nagagalak ang hari o Yahweh dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan, at iyong dininig kanyang kahilingan. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutungan siya, hiling niya'y buhay, at iyon ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahaba't walang pagkatapos. At naging dakila, pinadakila mo ang iyong tulungan, naging bantog siya at makapangyarihan, iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Sa kataas-taasan, siya'y nagtiwala. Sa pag-ibig ng Diyos, ang paghahari niya'y walang pagkakatapos.
Lahat ng kaaway pawang malulupig ng mahal na hari, malulupig lahat silang sa iyo'y namumuhi. Sila'y malilipol sa ningas ng apoy kanyang tutupukin. Tutupukin sila pag siya'y dumating sa taglay na galit. Lilipulin sila nitong Panginoon. Sila'y tutupukin sa ningas ng apoy. Lahat nilang supling, walang ititira ang mahal na hari. Lilipuling lahat ang kanilang lahi. Ang masamang balak nilang iniisip, di magtatagumpay. Yaong hangad nilang hari ay labanan. Sila'y tutudlain niya ng mga palaso at sila'y tatakas, tatakbong palayo. O halina o Yahweh, iyong ipadama ang lakas mong taglay, magdiriwang kami at mag-aawitan. Chapter 22. Panambitan at awit ng papuri. O Diyos ko, bakit ako binayaan? Masidhi ang pagtaghuy ko upang ako ay tulungan, ngunit hindi dumarating ang saklulong hinihintay. Araw-gabi dumaraing, tumatawag ako, O Diyos, hindi ako mapanatag, di ka pa rin sumasagot. Ikaw yaong pinutungang tanging banal, walang iba, dinakila ng Israel, pinupuri sa tuwina. Sa iyo ang lahi namin nagtiwala at umasa, nagtiwala silang lubos, iniligtas mo nga sila. Noong sila ay tumawag, ang panganib ay nawala, lubos silang nagtiwala at di naman napahiya. Tila ako'y isang uod at hindi na isang tao. Kung makita'y inuuyam, nagtatawa kahit sino. Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Noong ako ay iluwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Nagmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Kaya naman mula noon sa iyo na umaasa. Sapol noon, ikaw na lang ang Diyos na kinilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong tatalikdan. Pagkat walang sasaklulo sa panganib na daratal. Akala mo'y mga turo pumaligid na kaaway, mabangis na mga hayop na balitang turong basan. Parang liyong naninila, walang tigil ang atungal. Parang tubig na tumatapon, ang lakas ko ay tumatakas. Ang lahat kong mga buto sa wari ko ay nalinsad. Sa dibdib ko ay naghari ang malaking pagkasindak. Parang pagkit ang puso ko, natutunaw na aagnas. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kapara. Ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng ngalangala. Sa alabok halos patay na ako ay iniwan na. May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay parang gapos na ng lubid. Ang buto ng katawan ko o sa masid ay mabibilang. Minamasdan nila ako niyong tinging may panguyam. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin. Huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas. Bilisan mo ang pagtulong. Huwag mo akong babayaang sa talim ay mapahamak at sa mga asong iyon ang buhay ko ay iligtas. Sagipin sa mga leon, iligtas mo at ingatan. Wala akong magagawa sa harap ng turong ligaw. Ang lahat ng ginawa mo iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Hindi siya tumatangging tangkilikin ang mahirap. Handa siyang sumaklulo, hindi siya umiiwas. Tinutugon agad niya yaong mga kapuspalad. Ginawa mo'y sasambitin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang,
Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay, maging lahing susunod pa, ay sasambat maglilingkod at mayroong ng mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay si Yahweh ang nagligtas. Chapter 23. Ang awit ng pastol. Ito po ang pinakapaborito nating lahat, mga kaibigan. Ang awit ng pastol, chapter 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Ang sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landas ay doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang, sa harapan ng lingkod mo ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Chapter 24. Ang dakilang hari. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ni Yahweh, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya si Yahweh, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Ayan mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 24. Ang ganda po pero ang isa po talagang nakita ko dito ay itong chapter 24 verse 3. Sabi po dito, sino ang marapat na umahon sa burol ni Yahweh, sino ngang aahon? Sino ngang papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Sabi po sa verse 4, mula po chapter 3, verse 3, siya na malinis. Ayan mga kaibigan siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitiwan. Ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Ayan mga kaibigan, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat talaga sa Diyos. At tayo po ay magtatapos dito sa chapter 24. Salamat sa Panginoon sa iba't ibang uri ng panalangin ni Haring David. May panalangin ng tagumpay, may panalangin ng halos na sa kadiliman na siya, hinang-hina na halos mamatay na siya. O di po ba, may mga panalangin po ng galit, may panalangin po na para bang sinasabi niya sa Panginoon, Yahweh, patayin mo na sila, lahat ng kalaban ko, di po ba? Kumbaga, ito pong aklat ng awit ay isa po itong biyaya sa atin ng mga anak ng Diyos. Kasi kahit man po sa panahon ito, talaga pong nakakapanalangin po tayo na para pong gaya ng mga nandito po sa aklat ng awit. Kapag tayo nalulungkot,
sinasabi natin sa Panginoon, Lord, nalulungkot po ako kasi may mga dahilan po ang kalungkutan natin. May mga panahon na tayo nagpe-pray naman dahil naiinis tayo, nagagalit tayo, na para bang nagsusumbong tayo sa ating tatay sa langit na, Lord, alam mo naiinis ako kasi bla 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 bla. May mga dahilan po tayo kung bakit po tayo naiinis o kung bakit tayo nagagalit, ano po. May mga panalangin naman po tayo na kapag nakikita po natin at nalalaman natin ang mga nangyayari sa buong mundo, may panalangin naman po tayo ng pangkalahatan. Sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ang aming bansa ay punong-puno ng mga problema, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng mga tao na halos hindi ka nakilala. Yan, pangkalahatan po ng panalangin at idinudulog natin sa Diyos. At kapag tayo naman po ay nakakaranas ng sakit karamdaman, doon naman po natin nasasabi na, Panginoon, pagalingin mo sino man ang may mga sakit karamdaman sa oras na ito. Na hindi lamang yung ating sarili ang ating idinudulog sa Diyos. Kung ano yung ating nararamdaman, ayun din naman ang ating dalangin sa pangkalahatan, ano po. Nung panahon ang aking manugang ay nagli-labor, sabi ko naman sa Panginoon, Lord, pagtagumpayin mo sa pagli-labor ang aking manugang, na maging maayos sila ng aking apo, mairaos na ng maayos ang aking apo, na normal, malakas, malusog, at ganun din, O Diyos, ang lahat ng mga nanganganak sa ospital, sa tahanan o saan mang lugar. Abutin mo ang buhay ng bawat isang nanganganak na mga nanay, mga bagong nanay o mga dati ng nanay, iligtas niyo po sila. So ganun po mga kaibigan, kapag dumadating naman sa punto na tayo ay nangangailangan tayo ng pera, nangangailangan tayo ng mga iba't ibang bagay na talagang in need, ano po, ng pamilya, ayun din naman ang ipinapanalangin para din sa iba, na kung kailangan natin ang pera, kailangan natin ang iba't ibang bagay na talagang kailangan natin sa ating tahanan, ay hindi lamang pang sarili ang ating panalangin, kundi para din sa iba. Kasi hindi naman po natin alam kung ano ang kalagayan ng ating mga kababayan o mga kaibigan o kaya mga kakilala, kapitbahay, ano po. Kaya dinadaan natin sa panalangin na kung ano po ang ating hinihiling para sa ating sarili, ay sinasabi natin sa Diyos na, Panginoon, abutin mo rin at ipagkaloob mo din ang pangailangan ng mga tao na gaya din ng pangailangan ko, at kung ano man ang kanilang kalagayan ay alisin mo sila sa kalagayan na iyon. Baka hindi nila kayanin. Ano po? So marami pong mga kaibigan, marami po tayong prayer items, kaya hindi po tayo nauubusan ng prayer items. Kahit man tayo ay nakaupo sa bahay, pag sinabi ng Holy Spirit, kaya tayo naglalaba, kahit tayo masaya, kahit tayo may kakwentuhan, kapag nangungusap ng Holy Spirit sa ating isipan, sa ating puso, stop, huminto ka sa ginagawa mo, mag-pray ka. Tapos may ipapakita ang Diyos, may ilalagay ang Diyos sa isip natin. Sa oras na ito, ipanalangin mo yung mga sasakyang pangkaragatan, sasakyang pangkalawakan, sasakyang pangkalupaan, na sila ay ligtas, na ang lahat ng mga pasahero ay makarating sa kanilang pupuntahan, makauwi, lahat ng mga commuters, lahat ng mga tumatawid sa kalye ay ingatan ng Panginoon. So yan po mga kaibigan, ang talagang napakasarap na experience kapag tayo po ay nakakapanalangin kahit doon sa mga tao na hindi natin nakilala o hindi man po natin nakadaupang palad. Ano po, alam niyo po yung mga sasakyang pangkalawakan, kita niyo naman po, sobrang amazing si Lord. Bakal po yan, di po ba? Kahit man yan ay may makina, kumbaga ipinag-aralan ng mabuti yan ng nakalikha ng eroplano na yan, pero nakasalalay pa rin po sa kapangyarihan ng Diyos kung bakit po yan nakakalipad. Kasi anytime pwede pong masiraan yan ng makina o iba't ibang parts ng eroplano sa kalawakan. Pero bakit nakakarating sa patutunguhan? Bakit nakakabalik sa pinanggalingan? Kasi yung habag ng Diyos naroon, at maraming mga anak ng Diyos ang nananalangin sa lahat ng mga
sasakyan at uri ng sasakyan. Kahit man yung pangkaragatan. Alam niyo po, pag nakikita natin o naririnig natin ang news na merong na-hijack na mga ah, barko, na meron pong mga kababayan doon na mga kapwa Pilipino, agad-agad ay lumuluhod tayo at sinasabi natin, Panginoon, Panginoon, bulagin mo yung mga taong masasamang yon, na kahit sila man ay may hawak na armas, Panginoon, hindi nila makikita ang aming mga kababayan. Ganon din ang mga ibang lahi na kanilang kasama. Siyempre, hindi lang po yung ating kababayan ang ating pinagpipray, kundi lahat ng tao doon sa loob ng barko. At sinasabi natin sa Panginoon, Lord God, magpadala ka ng iyong mga mandirigmang mga anghel sa lugar na iyon, na kung saan man naroon ang mga barkong iyon, iligtas mo ang lahat ng naroon. Di po ba? Kumbaga, yan po yung ministry natin. At napakasarap po ng mga nanay na nasa loob lang ng tahanan. Alam niyo po ba, ang laki-laki ng ating pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon. Unang-una, nakakapaglingkod na tayo sa ating mga pamilya, mula sa asawa, mga anak, manugang o mga apo o whatever, kung sino man ang kasama natin sa loob ng bahay, di po ba? Nakakapaglinis tayo, nakakapaglaba tayo, lahat-lahat ay nagagawa natin sa loob ng bahay. Pero ang pinakamagandang ministry ng ating mga buhay bilang mga ina ng tahanan na nasa loob ng bahay o naiiwan sa bahay, bagamat hindi totoo na walang ginagawa ang mga nanay sa loob ng tahanan. Tayo po yung mga naka-duty na walang pahinga. Kumbaga, bagamat hawak natin ang ating oras, pero gusto rin natin matapos lahat-lahat ng ating gawain. Kaya halos hindi tayo magpahinga po. Pero kahit gaano tayo ka-busy, tapos sinabihan tayo ng Holy Spirit, stop, manalangin ka. Ipanalangin mo ang mga kabataan sa oras na ito. Napakaraming mga kabataan ngayon na talagang halos wala nang kinikilalang Diyos. Lapastangan sa mga magulang, mga kabataan na parang sila na ang may hawak ng kanilang mga buhay. So tayo mga nanay, iiwanan natin ang lahat ng ating gagawin. Kahit man yan ay gusto natin matapos agad. Siyempre, tayo po ay uupo o luluhod, pipikit ang mga mata at magsisimula tayong mag-pray. Siyempre, bago tayo manalangin, tayo pa humihingi ng kapatawaran sa Diyos at kalinisan upang marinig ng Diyos ang ating dalangin. Kaya tayo pong mga nanay, hindi po tayo, hindi po tayo mga miyembro ng pamilya na walang ginagawa, kundi laging busy po tayo. Lalo na po mga kananayan ko, mga kalula ko na, sa panahon nito talagang kailangan ng mga kabataan ng panalangin. Talagang sobrang kailangan ng mga kabataan ng panalangin. Bakit? Dahil nakikita po natin kung gaano kabisi ang mga kabataan sa kanilang mga hawak. Yung pinakamahalaga sa buhay nila na hawak nila, walang iba kundi yung mga gadgets nila. Gaya ng mga cellphone, gaya ng mga laptop, computer, lahat ng gadgets nila. Na yan na po ang parang buhay nila, na paggising sa umaga, gadget agad. Ang laman ng isip ay gadget agad. Kapag yan na ang laman ng ating isipan, ayan na po ang ating nagiging Diyos-Diyosan. Kaya yung paggising natin sa umaga, kung ano yung una sa ating mga puso't isipan, ayan po ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Kasi yun po ang laman ng puso't isipan. Pero kung gumigising tayo sa umaga at ang unang laman ng ating puso ay ang Panginoon at ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang ating Panginoon. At hindi kung ano pa man, hindi yung mga trabaho natin, hindi yung mga kung anong kagamitan sa buhay natin, o lahat ng bagay na meron tayo, hindi yan ang magiging una sa buhay natin. Bakit? Lahat yan ay pwedeng mawala at hindi yan makakapagligtas ng tao. Kaya mga kaibigan, sobrang napakapalad po natin sa araw na ito, kasi dinala na po tayo ng Panginoon sa aklat ng awit. Diyan na po natin makikita, matututunan yung uri ng panalangin ni David sa ating Diyos. At nawa po sa buhay nating mga nanay, sa buhay nating mga lula, at sa lahat po na nakakarinig ng video kong ito, mapatatay man yan, mapakuya, mapaate, mapaanak man yan, lahat ng membro ng pamilya, sikapin po natin na huwag maging
Diyos-Diyosan ang mga bagay na meron tayo. Unahin po natin ang Panginoon, unahin natin ang salita ng Diyos dahil sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita na unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran upang idaragdag naman ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. O di po ba? Kapag inuna natin ang cellphone sa umaga, buong maghapon na yan, hawak natin ay cellphone. Kapag inuna natin yung labahan natin sa umaga, buong maghapon na yan ay maglalaba tayo. Kapag inuna natin yung chika sa umaga, mula sa labas, nakipagtsikahan na, pagpasok, tsikahan sa messenger, may video call pa. Kasi yun po ang ating inuna. Pero kapag inuna natin ang salita ng Diyos at ang Panginoon, inuna natin ang pananalangin sa Diyos at ang kanyang salita, ang Diyos po ang magiging laman ng ating puso't isipan sa buong maghapon hanggang sa makatulog na tayo sa gabi. Ang Diyos pa rin ang laman ng ating puso't isipan. O di po ba, magiging malayo po tayo sa mga bagay na magiging tukso ng kasalanan sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko, wag na po tayong pawindang-windang, wag na po tayong anong tawag doon? Pabaya sa ating buhay spiritual. Ang dami po nating mga prayer items sa panahong ito. Andyan po yung mga gera, ang Third World War. Andyan po yung mga kapighatian. Andyan yung mga tagutom. Andyan yung mga salot. Andyan yung mga kaguluhan. Ang dami, dami. Kaya hilingin po natin palagi sa Panginoon na maging malalim lagi ang ating pananambahan sa Kanya o ang ating pananalig sa Kanya upang magamit ng Diyos ang ating mga buhay ng may kababaang loob sa kanyang harapan. Ano po? So, hanggang dito na lang mga kaibigan, itong ating Word of God ngayong araw from chapter 13, awit chapter 14 hanggang awit 24. Tama po ba yun? Hanggang awit 24 po tayo. Try po natin buksan. Yun po. Yan, bukas po tayo po ay nasa chapter 25 ng awit. So, hanggang dito na lang po ang inyong Nanay Rayleigh at pagpasensyahan niyo po kahapon ay wala tayong Word of God. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos, mga kaibigan. At nawa, lahat po tayo ay patuloy na mauhaw sa salita ng Diyos, mauhaw sa pananalangin, at mauhaw sa lahat ng mga bagay na makalangit. Bigkisin po ng ating Diyos ng kanyang pag-ibig ang buong sambahayan mula sa magulang hanggang sa mga anak at bawat miyembro ng tahanan. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos higit sa lahat ang pagpapalang espiritual sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.